Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po ang inyong lingkod. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok na ating bansa, umundo tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat mga kabayan. Ito po, komentuhan po natin ito mga tambay yung nangyayari po sa Netherlands kay dating Pangulong Duterte. Natatandaan po natin, di po ba, na hiniling po nila na tanggalin ang dalawang judges dito po sa ICC. Ito pong si Judge ano po ba pangalan nito? Si Judge Rene Alapini Gansol at si Judge Maria del Socorro Flores Liera. Ay di po ba pinapatanggal po ito dahil nga nakitaan po nila na hindi magiging patas ang magiging hatol po nito, di po ba? Kaya lang po, hindi po kinatigan ng ICC mga katambay yung hiling po ng kampo ni dating Pangulong Duterte mga katambay. Na ipa-disqualified po yung dalawang ICC judge mga katambay. At komentuhan din po natin yung mga kaso, nakita nyo po yung gobyerno natin. Pinatapon muna agad yung dating Pangulong Duterte sa ICC na walang jurisdiction sa ating bansa, sa Netherlands. Samantalang ngayon pa lang kayo nagbubuo ng kaso sa ating bansa. Yung sinasabi nyong pulburon, war against drugs. Di po ba? Yung napakarami EJK. Ngayon pa lang kayo nagpaplano na sampahan di umano ang dating Pangulong Duterte pero naipatapon nyo na ang dating Pangulong Duterte sa ICC dito po sa issue na ito. Nakita niyo po, ibang klase po ang ating bansa, ibang klase ang ating gobyerno. Komentuhan po natin mga katambay. Unahin po muna natin itong mga dalawang judges po mga katambay. Umpisahan na po natin. Tinanggihan ng International Criminal Court o ICC ang kahilingan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na madiskwalipika ang dalawang hukom na humahawak sa usapin ng jurisdiksyon kaugnay ng kanyang kaso sa war on drugs. Sa desisyong inilabas ng ICC noong June 9, 2025, sinabi nitong walang sapat na batayan upang questionin ang pagiging patas ni na Judge Rene Alapini Gansol at Judge Maria del Socorro Flores Liera. Ito ay kahit pa sila ang unang nagbigay ng pahintulot sa investigasyon laban kay Duterte. Giit ng prosekusyon ang dating desisyon ng mga hukom ay pansamantala lamang at hindi indikasyon ng pagkiling. Dahil dito, hindi ito sapat na basehan upang sila ay tanggalin sa pagdinig ng kasalukuyang hamon sa jurisdiksyon. Siyempre po, yan po planado na po nila yan. Scripted na po yan. Di po ba? Kaya nga po may umuugong na may pera yan may money involved. Politika. Kahit nga Amerika, ano po sabi niya sa ICC, nagagamit sa politika yan. Pera-pera daw po yan, yung ICC. Kaya ganyan po nangyari kay dating Pangulong Duterte. Nagamit po yan. Matinding pamumulitika po ang ginawa dyan, di umano, sa dating Pangulong Duterte. Di po ba? Kidnapping nga daw po ang ginawa dyan. Pero hanggang ngayon, wala pa pong nire-release ang ombudsman about po diyan sa mga pinail na kaso, lalo-lalo po sa Korte Suprema. At tingnan po natin ang Kamara, mga tambay. Ang Kamara po, ngayon pa lang po sila. Ngayon pa lang po sila nagpaplano na kasuhan ang dating Pangulong Duterte about po dito sa pulburon o EJK, mga tambay. Para magamit din, hindi po ba? Para magamit din nila, di umano sa ICC, kuno. Pero late na. Di ba? Nakita nyo po katindi itong ating gobyerno. Pakinggan po natin ito mga tambay. Inerekomenda na ho nga sampahan ng kaso ang ilang mga personalidad at mga opisyal ng pambansang pulisya sa gagawing final report ng Quad Committee ng Kamara. Sinasabing sangkot umano ang mga ito sa issue ng illegal drugs, extrajudicial killings o EJK at maging operasyon ng Pogo. Vic Sumintak sa balita. Matapos ang 15 pagdinig, mayroon pang pahabol na rekomendasyon na ang House Quad Committee na inilagay sa final committee report na pagtitibayin sa plenaryo ng Kamara bago ang Senate adjournment ng 19th Congress. Sinabi ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, overall chairman ng House Quad Committee, na nag-imbestiga sa mga issue ng illegal drugs,
extrajudicial killings at pogo. Kabilang sa mga irerekomendang sampahan ng kasong kriminal ay ilang personalidad at mga opisyal ng Philippine National Police o PNP dahil sa pagkakasangkot sa mga illegal na operasyon. Sinabi ni Barbers na kumpleto at suportado ng mga matitibay na ebidensya ang nakalap ng Quadcom. Kaming nakita mula sa mga membro ng Philippine National Police, no, lalo na dun sa usapin ng EJK, na kung saan ay yung mga witnesses na aming naimbita ay pinangalanan kung sino yung maaaring nasa likod ng mga pagpaslang o pagpatay sa ibang mga drug suspects. At we cannot really pinpoint kung ilan ito, but merong mga membro ng PNP at ito ay isasama namin dun sa, kumbaga, part of the general report would say na dapat mag-conduct pa ng mas malalimang investigasyon ng ating PNP sa kanilang hanay, no? At NBI din to support that investigation. Matatandaan na sa 43 pahinang progress report na isinumite ng Quadcom noong December 2024, tinukoy ang mga kilalang personalidad na lumabag sa Republic Act 9851 o Crime Against Humanity Act na kinabibilangan ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte, dating Special Assistant to the President, at ngayon ay Senador Bongo, dating PNP Chief, at ngayon ay Senador Ronald Bato de la Rosa at 5 iba pa. Ipinahiwatig ni Barbers na magpapatuloy ang investigasyon ng Kamara sa 20th Congress at tatawagin itong Quadcom 2.0 dahil marami pang dapat. Yan pa mga tambay, ibang klase, no? Alam na alam mo na po ang takbo na istorya na ginagawa po nila. Di ba? Hindi po ba umuugong din na si Bato de la Rosa ay talagang gusto rin po nilang ipahuli di umano sa ICC. Kaya po ngayon, hindi po ba, nagkakataon lang po ba, napilit po nilang ginagawa nito ng kaso dito po sa EJK na tinatawag nila. Itong wars against droga o pulburon. Di po ba? At napakarami raw pong napatay di umano. Ibang klase, no? Samantalang itong mga nag-iimbestiga, sila po rin yung mga merong issue ng pulburon, lalong-lalo po itong si Barbers. Di po ba? Yung si Barbers, ang kanyang pamilya o kapatid, ay isang damukal din po yata ng pulburon ang issue nito at nahuli yata, mga katambay. Di po ba? Grabe, no? Pati po ang DOJ na sinasabi po ay maipagtulungan daw po sa investigasyon ng dating Pangulong Duterte. Mga tambay dito sa pulburon at EJK. You know? Pero ang anak niya din po, sangkot din po at nasangkot din po sa illegal na damo o pulburon. Ibang klase itong mga tao na ito. Nakita niyo po mga tambay, yung pattern, hindi po ba ito talagang naka-script? Ipinatapon mo na agad ng dating Pangulong Duterte. Kidnapping ang lumalabas na findings ng Senado. Na wala pa pong matitibay na kaso. Wala pang matitibay o sinasabi isinampang kaso sa ating bansa. Doon sa mga binintang nila na napakarami raw po chinugi dito sa pagsugpo ng pulburon sa ating bansa. Nakita niyo po. Ngayon pa lang po sila gumagawa. Ngayon pa lang po sila nagre-rekomenda, nakasuhan, imbestigahan, gamitin ng PNP, ang NBI, para maging makatotohanan ng kanilang mga investigasyon at kaso daw sa mga sangkot daw nito. Itong pulburon, itong EJK. Ibang klase, no? Ang gobyerno natin. Samantalang naipatapon mo na yung sinasabi mong sangkot at nakakasuhan mo pala ngayon sa ating bansa. Grabe, no? Grabe pala kasasama. Hindi po ba sobrang kasasama na nila? Talagang grabe po ang ginawa nila sa isang dating Pangulong Duterte na hindi nakakuha man lang ng hustisya. Tamang parehas o due process sa ating bansa. Wala. Ganito po sila katindi sa kapangyarihan. Mga kabayan, talagang lahat po gagawin nila yata ang kasamaan basta yung kapangyarihan na hindi lang po mawala sa kanila. Kahit po sobrang sama, yata ay gagawin nila. Magpapakasama po sila ng gusto dahil lang po sa kapangyarihan yata, pera, at may bonus pang coke at pulburon. Hindi po ba? Kaya po, panahon lang naman yan. Yung sinasabi nga ni dating Pangulong Duterte, ang lahat ng bagay sa mundo ay may katapusan. Hindi po mananatili yan at hindi naman po mananaig
ng napakatagal at forever ang mga masasama sa ating bansa. Dahil naranasan po ng ating mga ninuno yan, ng ating mga lolo, ng ating mga ama, na hindi rin po nagtagal ng habang buhay, habang panahon, ang diktadorya nung panahon ng dating Pangulong Marcos Sr. Di po ba nagwakas din? Panahon, di po ba? Pero yung sinasabi nga po natin dito, nakita nyo po, yung dalawang judges na sa tingin po ng kampo ni dating Pangulong Duterte ay magkakaroon na ng bias. Lalong-lalo itong dalawang ito ay, nakitaan na po ng legal team ng dating Pangulong Duterte, di po ba? Itong dalawang judges na ito, na si Judge Rene Alapini Gansu at si Maria del Socorro Flores Liera, di po ba? Kaya lang po, yung sinasabi nga po natin, kahit ano po ang gawin po ng kampo ni dating Pangulong Duterte, nagamit na po ito, di umano politika na po ito. Meron na po itong pera yata. Mukhang nabayaran na po ito. Malaking pera po yata ang binigay yata rito sa ICC kaya. Di kaya? Kaya nga pati po nga yung kanilang Romo Pistacho nilabag din po nila Nilabag din po nila, di ba? Yung pangunahing prinsipyo ng kanilang batas, itong ICC, kung paano po sila humuli ng sinasabi nilang lilitisin nila. Di po ba? Sa ating bansa muna unang lilitisin ang akusado na sinasabi nila na napakabigat ng ginawang kasalanan. Wala pa nga kaso, wala pang litis sa ating bansa. Pero sa bagay, hindi naman nila kinuha. Yan din ang malaking tanong po natin. Hindi naman po kinuha ng ICC yan. Hinatid natin. Dahil unang-una, wala naman po Interpol na nagpunta sa ating bansa. Di po ba? Yan ang lumalabas Diyan sa mga investigasyon, di ba? Meron po ba Interpol? Di po ba sino po ba lumalabas na Interpol? Yung cellphone. Nasa cellphone lang ang Interpol. At ang lumalabas na Interpol, mga Pilipino rin. Di po ba? Mga Pilipino. Ganyan po katindi ang ginawa nila dyan. Kaya nga lang po, tinatabunan na po ng media yan. Ayaw na po pag-usapan yan. Yung ginawa po nila sa pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. Grabe po. Grabe. Pagka po ang panahon ay lumipas at napalitan na po at ang gulong nila ay napailalim na, lalabas po lahat yan. Lalong-lalo po yung napakagaling na PNP chief po natin ngayon. Grabe po kagaling yon. Magpatupad at sumunod sa batas itong si General Torre at si General Marbil at lalong-lalo po ang DOJ Secretary. Di po, lalong-lalo ang Pangulo ng Bansa. Siya po ang talagang punot dulo nito. Hindi po mapupunta ng ICC yan kung walang permiso po ng Commander-in-Chief. Real talk. Siya po ang punot dulo po nito. Commander-in-Chief. Kung walang basbas ng Commander-in-Chief, never pong mapunta yan sa Netherlands at litisin ng ICC na walang jurisdiction sa ating bansa. At wala pang mga kaso na nililitis diyan sa sinasabi nilang marami raw pong natsugi. Di ba? Diyan sa war against drugs na yan. Di po ba? At EJK na sinasabi nila isang damukal daw po ang natsugi. Di po ba? Mahigit 30,000. Pero ngayon, hirap na hirap po silang mag-imbestiga at humanap ng sinasabi isang damukal na natsugi. Di po ba? Hanggang ngayon, nangungumbisi pa sila. Kinukumbinsi pa nila mga kapulisan. Nakita niyo po, yung pattern, talagang grabe nga pamumulitika po ang ginawa nila sa dating Pangulong Duterte. Kasi nga nagsama-sama na po ang lahat po ng klase, lahat na ng masasamang politiko. Yata sa ating bansa ay nagsama-sama na. Isinama pa nila ang sinama pa sa grupo ang mga kaliwa yata, oligarko, mga drug lord, smuggler, di ba? Media. Di po ba? Sama-sama para pabagsakin ng pamilya Duterte. Kaya lang po tayo naman po mga Pilipino, tayo nakakasaksi. Tayo nakakakita sa ginagawa nila. 3 taong walang ginawa ang gobyerno natin maliban po sa pamumulitika at sobra-sobrang issue ng korupsyon. Hindi po ba? Kaya ano aasahan natin, mga tambay? Aasahan na lang natin siyempre po yung magkaroon po
ng tamang hustisya katulad po. Sana yung ginagawa po ng Amerika ay pumabor po kay dating Pangulong Duterte. Dahil ito pong isang judge dito, 2 judge na po ng ICC ang nabibigyan po ng sanction ng Amerika. Yung isa po ay sangkot din po sa mga patong-patong na issue about po sa skandal. Itong isa naman po ay sangkot din po sa pamumulitika. Nagagamit sa politika. Di po ba? Kaya po sila ay binigyan po ng parusa, lalong-lalo po ang kanilang kayamanan ay nakapris. Di po ba? At sana po mga tambay, dumating po sa lalong mabilis ang hustisya po, ang tamang hustisya na talagang yung binigay po nila na napakasama at talagang illegal ang ginawa nilang pag-aresto dyan. Ay sana po makamtam po ni dating Pangulong Duterte na sana po mabaliktad po ang sitwasyon. Yung mga gumawa sa kanya ng masama, ay sana sila po talaga ang malitis at maparusahan. Lalong-lalo po ang ginawa nilang pagtataksil sa ating bayan. Paghuhudas sa isang dating Pangulong Duterte na pinagkalulumo sa mga banyaga na wala pang jurisdiction sa ating bansa. Di po ba? Kaya wala tayong aasahan dito. Hanggat sila po ang nakaupo, gumagana po yata ang malalaking pera, panuhol, pambayad, hindi kaya. Kaya dito po sa 2 judges na ito at dito mismo sa umahawak ng kaso ng dating Pangulong Duterte sa ICC, wala po tayong aasahan dyan. Dahil yan pong ginawa nila ay bayad po talaga yata yan. Kaya po yung mga yan, parang aso po yan. Parang aso po yan, sunod-sunuran. Doon sa nagbigay ng maraming buto sa kanila. Sakmal-sakmal nila. Ano po ba yung buto? Hindi po ba pera yon? Di umano? At ganyan din po sa ating bansa. Napakarami pong ulupong sa ating bansa. Mga aso, mga buhaya, mga balimbing, mga taksil, mga hudas, traidor na mga politiko. Di umano sa ating bansa. Hindi po ba? Kaya po nakakalungkot mga katambay. Sa ngayon po, wala pa po tayong nakikitang linaw sa ginagawa po ng ICC. Talagang yan po ay sana po ay sila kung sana po dumating ang panahon na sila po ay talagang karmahin po sana mga tao na yan, lalo po ang ICC. Sana po magkasunod-sunod din po ang problema nila, mga kababayan, lalo po itong mga judges po, judge ng prosecutor ng ICC mga tambay. 2 na po. Yung tumatayo po sa kaso ni dating Pangulong Duterte, 2 po. Pero po, yung mga binigyan po ng sanction dyan, hindi lang po 2, parang 6 na po yata o 5 na mga hurado dyan ang under investigation po ng international mga katambay. Itong Amerika mga katambay. Di po ba? Sana po magtuloy-tuloy po at talagang mabunyag po ang makawalang hayaan hindi umano nitong ICC nitong ICC mga katambay. Sana po mabunyag po 'yan. Dahil nakikita na po natin 'yan at talagang pumuputok na po sa buong mundo at sa buong hindi lang po sa bansa natin, sa buong mundo. Di po ba pinahayag mismo ng Amerika ang kagaguhan at katarantaduhan di umano ng ICC, lalong-lalo po sa pamumulitika po nila at nagagamit po 'yan. At talagang pera-pera daw po 'yan. Yang ICC, pera-pera lang daw po 'yan, pamumulitika. Kaya po nangyari po sa ating bansa, nagamit po ang pera ni Juan de la Cruz di umano. Dahil pera-pera Hindi naman po kikilos yan. Hindi naman po kikilos yung ICC na yan kung walang pera. Di po ba? Saan po ba kukuha yan? Di po ba? Puro sa pera, donasyon. Kaya malaki po yata talaga. Ang tanong natin, magkano kaya? Magkano kaya? Kasi yung mismong yung kanilang Rome of Statue ng ICC, kinain mo, nilabag mo yung proseso, yung pangunahing prinsipyo ng batas mo, nilabag mo, alam sa buong mundo na nilabag mo ang prinsipyo nyo. Bakit mo nilabag? Dahil ba sa malaking pera na involved dito? Kaya kaya mong labagin mismo ang prinsipyo nyo bilang ICC o International Criminal Court? Di po ba?
Yan ang logic dyan eh. You know? Kaya mong labagin mismo kahit ang batas nyo. Basta sa tamang presyo. Ganun po ba? Tamang presyo. Kaya kahit anong gawin po ng kampo ni dating Paul Duterte dyan, sa pangunguna po ni Atty. Kapman, talagang dadaan po sa butas ng karayom. Dahil po planado na po nila yan kung ano po ang gagawin dyan kay dating Paul Duterte. At syempre po, patatagalin po nila ng patatagalin yan. Talagang iipitin po nila, iipitin niya hanggat maaari. Di ba? At nag-iintay pa yan. Iintayin pa nila na iintayin yung mangyayari sa ating bansa. Yung mga sinasabing gawa-gawa nila investigasyon, gawa-gawang kaso na ikakaso sa dating Paul Duterte. Ganon din kila Senator Go, kay Senator De La Rosa, at kay Atty. Roque, na kung ano-anong kaso ang ipinapatong nila na sinasabing kasuhan, pati issue ng Pogo. Di ba? Saka kaya po, delikado rin po si Senator Godjan at si Senator Bato. Kaya rin po yung gastusan. Kaya rin po magbayad ng sinasabing namumulitika para sa pagpapabagsak sa mga magiging kalaban nila dito sa kapangyarihan na ayaw na nilang mawala. Kaya po nila ipatapon yan, mga tambay, dahil nga gumagamit po sila ng puwersa yata ng pera ng taong bayan. Kaya rin po nilang gastusan yan. Si Senator Bato at si Senator Go, di umano. Di po ba? Kaya sana po, ang tanging hiling lang naman natin mga kabayan, mapabilis po at talagang bumilis po ang ikot ng gulong nila. Yung ikot ng gulong nila, sana po talagang bumaliktad na at nang magkaalaman na po kung sino po talaga ang tama at napakaraming ginawang mali at paghuhudas at pagtitraidor sa ating bansa. Di po ba mga kabayan? Yan po mga kabayan, nakakalungkot po. Magagawa po natin sa ngayon, mga kabayan, dahil wala po tayong aasahan sa ating gobyerno. Wala rin po tayong aasahan sa ating mga men in uniform. Dahil sa nakikita po natin, 3 taon na sila po'y natutulog yata. Ang ating mga men in uniform, kahit po ang ating Commander-in-Chief ay may issue ng coke at pulburon, ay baliwala po sa kanila. At ang ginawa po, grabe po ang ginawa sa dating Pangulong Duterte, inatanggap po ng men in uniform natin, lalo-lalo po ang mga general, tanggap na tanggap po nila ang ginawang paghuhudas at pagtataksil. At syempre po ang napakaraming paglabag na batas, proseso ng batas sa pagdakip sa dating Pangulong Duterte ay nananatili pong tulog ang ating mga men in uniform. Nakakalungkot lang po. Bakit kaya? Nasilaw na rin kaya sila sa kinang ng pera? Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Sana dumating ang panahon. Hindi naman po lahat ng men in uniform ay nasisilaw. May mga prinsipyo pa po ang karamihan po nating men in uniform. May mga prinsipyo pa po yan. Kaya nga lang po, sa ngayon po, ay talagang nakikita po natin na talagang wala pong nagsasalita yata sa kanila. Wala. Bakit kaya? Yan din po ang malaking tanong ni Kamanong. Talagang pinag-uubra po nila. Dumarating ang linggo, buwan, taon, na okay lang po na nagkakaganito ang ating bansa. Mga kababayan, ibang klase po. Sana po, mga tambay, isama po natin sa dasal at panalangin na siyempre po maprotektahan po ang ating dating Pangulong Duterte at siyempre po yung kanyang kalusugan. Dahil po nababalitaan po natin na siya po talaga bumabagsak na po ang kanyang katawan ayon po kay Mayor Baste at kay Congressman Pulong, di ba? Na talagang malaki ang binagsak ng kanyang katawan dahil nga siyempre po napakahirap po ng pinagdadaanan niya. Lalo-lalo po, hindi ka sanay sa lugar na pinuntahan mo. Pagkain, di ba? Malayo ka sa pamilya mo. Tapos iisipin mo pa yung ginawa sa'yo ng sarili mong bansa, sarili mong gobyerno ang ginawa sa'yo na pagtataksil at paghuhudas. Iisipin po yan ng dating Pangulong Duterte. Yung pinaglingkuran mo ng buong buhay mo, tapos mismo yung pinaglingkuran mong gobyerno ang nagtaksil sa'yo, naghudas, at pati yung sinasabing ikaw ay Commander-in-Chief nila, yung mismo mga sandatahang lakas, men in uniform, ang kumidnap sa'yo. Di po ba? Iisipin mo yun. Kaya nga lang po, panapanahon po yan. Yung sinasabi nga po natin, may karma naman po. Yung karma, mahirap pong iwasan yan. Di ba? Pag dumating na po sa iyan, mga kababayan. Yun po mga kababayan, maraming salamat po.
sa nakagusto po ng Tambayan Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa ating po mga subscribers, thank you po sa inyo lahat. Maraming salamat po mga kababayan. At shoutout po sa mga biyaya po na inyong pinagkakalob. Thank you po. Shoutout po Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Annie Joe, Teodorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan. Thank you po. Ingat po kayo. At syempre po, yung sinasabi ko nga po mga tambay, lagi po isama po natin sa panalangin at dasal na maingatan po ang Pangulong Duterte at makabalik na po sa lalong mabilis sa ating bansa at maingatan din po ang kanyang pamilya, mga kababayan, at ganun din po lalo rin po ang Vice President, maingatan po. At muli po mga tambay, magpapaalam po muli muna ang inyong katambay. Sana po mga tambay ay mag-ingat din po tayo, ingat po tayo mga kababayan. Maraming salamat po sa muli. Paalam, bye bye.